Ngayong araw ikukuwento ko sa iyo ang 20 nakakatakot na kwento na ikinuwento ng mga NARS. Ang unang kwento ay ang mapayapang paglisan. Isang gabing iyon, isa na naman sa mga tahimik na shift, yung tipong tila humihinto ang mundo sa labas at ang tanging umiiral ay ang mahinang ugong ng mga kagamitan at ang banayad na ritmo ng paghinga ng isang pasyente. Gabi na lampas na sa karaniwang pagkaabala at nakaupo ako sa istasyon ng mga NARS. Tinitingnan ang aking mga pasyente, sinisigurado lang na maayos ang lahat. Isang pasyente, isang lalaki sa kalagitnaan ng 30s ay nakaranas ng higit pa sa dapat niyang maranasan. Ang kanyang katawan ay puno ng mga terribleng paso mula sa isang aksidente na kumuha ng lahat sa kanya. Ang kanyang tahanan, ang kanyang kabuhayan, maging ang kanyang kinabukasan. Hindi tiyak ang kanyang paggaling at alam naming lahat iyon. Napakalaki ng trauma at ang pinsala sa kanyang balat at espiritu ay isang bagay na hindi ko man lang masimulang ilarawan. Nawalan siya ng malay sa halos lahat ng oras na kasama namin siya at kapag gising siya bihira siyang magsalita. Ngunit sa gabing ito gising siya at may napansin akong kakaiba. Nakaupo siya sa kanyang kama, malawak ang mga mata nakatingin sa walang laman na espasyo sa paanan ng kanyang kama. Nilapitan ko siya, tinanong kung may kailangan siya pero tumingin lang siya sa akin, halos parang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Kumurap siya at pagkatapos ay bumulong ng isang bagay sa ilalim ng kanyang hininga na hindi ko lubos marinig. Sino yan? Marahan kong tanong, lumapit, hawak ang braso niya. Sino ang naroon? Lumingon siya sa akin, maputla at pagod ang mukha. Pero ang kanyang mga mata, napakatingkad ng mga ito. Ang aking pare, mahina niyang sabi. Andres, narito siya. Gusto niya akong isama. Hindi ko maintindihan sa una ang ibig niyang sabihin pero ang paraan ng kanyang pagsasalita, napakakalmado, napakatiyak, nagdulot ito sa akin ng ginaw. Hindi siya nababalisa. Hindi siya sumisigaw sa takot o sakit. Tila siya'y payapa. Tumingin ako sa paanan ng kanyang kama kung saan siya nakatingin at naroon nga iyon. Hindi ko alam kung paano ito ilalarawan pero hindi lang ito kislap ng anino o paglalaro ng liwanag sa aking mga mata. Ito ay isang ulap pero hindi tulad ng fog o singaw. May hugis ito tulad ng isang ulap na napakakapal para kumalat pero napakanipis din para maging solid. Lumutang ito roon malabo, halos hindi napapansin sa una, pero hindi ko ito maaaring balewalain. Nanatili akong tahimik, pinagmamasdan lang siya, naghihintay. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, halos pabulong lang ang boses. Hinihiling niya akong sumama sa kanya. Sabi niya bumalik ang kanyang mga mata sa ulap. Hindi ko alam kung bakit pero sabi niya oras na. Napatigil ako. Alam kong kasama ang kaibigan ng lalaki si Andres sa parehong aksidente na kinasangkutan niya. Mas malala pa ang kalagayan, halos hindi na makilala sa paso. Sinabi sa amin ng mga doktor na maliit lang ang posibilidad na makaligtas siya. Ngunit ang hindi alam ng pasyente, ang hindi sinabi ng sinuman sa kanya, ay namatay ang kanyang kaibigan ilang minuto lang bago nito. Hindi ko alam kung bakit hindi namin sinabi sa kanya. Baka sinubukan naming protektahan siya upang ilayo siya sa kalungkutan sa kanyang huling oras. O baka sa kaibuturan ng aming puso, ayaw lang namin siyang magdusa pa ng higit sa nararanasan na niya. Dahan-dahan akong huminga, mabilis ang isip, sinusubukang alamin kung ano ang sasabihin. At sa sandaling iyon gumawa ako ng desisyon.
Hindi ko alam kung bakit, pero ginawa ko. Lumapit ako sa kanya, mahinang nagsalita, taglay ang uri ng init na inilalaan ko sa pinakamahihirap na sandali. Kung gusto mong sumama sa kanya, mahina akong sabi, okay lang, pwede ka. Tumango siya tila nauunawaan at ang pinakamapayapang ekspresyon ay lumitaw sa kanyang mukha. Hindi ko ito maipaliwanag, ngunit alam kong alam niya. May nagbago para sa kanya. Lumipas ang mga minuto at tila bumagal ang oras. Ang kanyang paghinga ay naging mas mabagal, mas malalim. Kalmado siya, ang kanyang mga mata ay hindi kailanman nawala sa ulap na nananatili sa paanan ng kama. Pagkatapos bigla tila nagbago ang ulap. Hindi na ito katulad ng dati. Gumalaw ito, hindi lang ito gumalaw. Dahan-dahan itong umakyat. Nagtipon ito sa paanan ng kanyang kama at pagkatapos ay lumutang patungo sa bintana. Pinanood ko walang hininga. Hindi lang ako ang nakakita. Dalawa pang nurse, sina Ate Maria at Manang Gian, ay pumasok para tingnan siya at nakita rin nila iyon. Hindi kami nagsalita sa una, ngunit nagpalitan kami ng tingin. Ang ulap ay nagsimulang gumalaw na parang ginagabayan siya. Hinihila siya na parang bulong sa hangin. Lumutang ito pataas, dumaan sa bintana kasabay ng paglitaw ng unang sinag ng bukang liwayway sa kalangitan ng Maynila. Hindi ito himala, hindi sa paraan ng pag-uusapan ng mga tao. Hindi ito isang dramatikong eksena na may ilaw at tunog. Ito ay tahimik, simple, ngunit totoo. Hindi ko ito maipaliwanag, ngunit hindi ko rin ito maaaring itanggi. Nawala siya ilang sandali lang pagkatapos nyon. Huminto ang kanyang paghinga at nag-flatline ang monitor. Ginawa namin ang mga kinakailangang hakbang at habang ginagawa namin iyon, hindi ko maiwasang maramdaman na may nangyari, na may napalaya para sa kanya at para sa kanyang kaibigan. Hindi kami nagsabi ng anuman sa kanyang pamilya noon, ngunit sa palagay ko alam nila. Paano naman hindi nakita nila ang kapayapaan na bumaba sa silid? Hindi ko na maalala ang kanilang mga pangalan. Siguro hindi rin dapat, pero hindi ko sila malilimutan. Hindi ko malilimutan ang ulap o ang paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa kanyang kaibigan o ang pakiramdam ng paglaya na dumating sa akin nang malaman ko ang nangyari. Dadalhin ko ang sandaling iyon habang buhay. Hindi lang ito isang pagdaan, hindi lang isang kamatayan. Ito ay isang muling pagsasama, isang huling paglalakbay. At para sa lahat ng mga pasyente na inalagaan ko, para sa lahat ng mga paalam na nasaksihan ko, naniniwala ako na kapag nakita mo ang isang bagay na tulad niyan, kapag nasaksihan mo ang paglaya ng isang espiritu, binabago ka nito. Binabago nito ang paraan ng iyong pagtingin sa buhay, ang paraan ng iyong pagtingin sa kamatayan. At sa huli, pinapaalala nito sa iyo na okay lang na bumitaw dahil minsan ang pinakamahirap na bagay ay hindi ang pagbitaw sa buhay. Ito ay ang pagbitaw sa pagdurusa na nagpapanatili sa atin dito. Ang ikalawang kwento ay si Aling Laura at ang patay na pabigat na paghingi ng tawad. Hindi ako ang tipo na nabibihag sa anumang mystical o hindi maipaliwanag. Ako ay palaging praktikal, isang nurse sa puso't kaluluwa, sinanay na tumuon sa pisikal, sa nasusukat sa mga bagay na nakikita at nahahawakan. Ngunit may ilang bagay na nangyayari sa linyang ito ng trabaho na gaano mo man subukang i-rationalize ay hindi lang nagkakaroon ng saysay. May isang beses bagaman na nanatili sa akin. Hindi ito anumang nakakatakot o dramatiko, ngunit sapat itong nakakapagpagulo upang hindi ko lang ito basta ipagsawalang bahala.
at kinasangkutan nito ang aking kasamahan si Ate Joyce. Isang nurse na may malaking pagpapatawa na nagkaroon din ng tunay na karanasan sa isang bagay na hindi ko lang maipaliwanag. Mayroon kaming pasyente na nagngangalang Aling Laura. Siya ay isang malaking babae mabait ngunit mahina at sa kasamaang palad pumanaw siya sa isa sa aking shift. Naalala ko ng husto ang oras pagkatapos ng kanyang kamatayan. Si Ate Joyce at ang kanyang CNA ay tumutulong sa tinatawag naming death care. Inihahanda nila ang katawan ni Aling Laura at doon nagkomento si Ate Joyce na noong panahong iyon ay tila walang pinsala. Habang marahan nilang iginulong si Aling Laura, bumuntong hininga si Ate Joyce at halos nagbibiro na sinabi, "Ay Aling Laura, patay na pabigat ka na. Hindi ito anumang masama kundi isang magaan marahil ay bahagyang pabirong pahayag na ginawa sa gitna ng isang emosyonal na nakakapagod na proseso." Ngunit si Ate Joyce, dahil siya ay isang down-to-earth na tao, ay hindi masyadong inisip iyon. Tutal, wala na si Aling Laura, tama. Hindi niya maaaring narinig ang anuman. Pero pagkatapos ng ilang araw kinabahan si Ate Joyce at hinila ako sa isang tabi mas nag-aalala kaysa karaniwan. Sa tingin ko narinig ako ni Aling Laura. Sabi niya kakaiba ang tono ng boses. Nagkakaproblema ako tuwing papasok ako sa kwarto. Tinaasan ko siya ng kilay. At inaamin kong napangiti ako ng kaunti. Ate Joyce, nagbibiro ka ba? Patay na si Aling Laura. Paano kanya narinig? Pero seryoso si Ate Joyce. At sa totoo lang, marami na akong nakitang kakaibang bagay sa aking mga taon sa pagiging nurse, kaya hindi ko lubos na maaaring baliwalain ang kanyang pakiramdam. Kaya bilang isang mabuting kaibigan, pumayag akong samahan siya sa kanyang silid bagaman. Hindi pa rin ako umaasa na may mangyayari. Panoorin mo ito, sabi ni Ate Joyce halos kinakabahan. Pumasok ka sa banyo at maghugas ng kamay. Panoorin mo lang ako. Nagkibit balikat ako at sinunod ang kanyang mga tagubilin. Hindi sigurado kung saan ito patutungo. Ginawa ko ang ipinagagawa, sumulyap sa bukas na pinto habang nakatayo si Ate Joyce sa labas. Malamang iniisip na tatawanan ko lang ito. Ginawa ko ang aking gawain, naghugas ng kamay tulad ng dati. At ang lahat ay perpektong normal. Ngunit nang matapos ako at tumingin, pumasok si Ate Joyce sa banyo at halos hindi pa nakakalabas sa pinto bago bumagsak ang pinto ng malakas. Nagulat, tumalon si Ate Joyce pabalik at hindi rin ako nagulat. Pareho kaming nakatayo doon, nakatingin sa pinto sa loob ng ilang sandali. Hindi sigurado kung ano ang iisipin. Biglang napuno ng tunog ng pag-spray ng tubig ang silid. Umaagos ang tubig mula sa gripo, kumakalat kung saan-saan, halos parang may nagbukas nito ng buong lakas. Ngunit patay ang gripo nang umalis ako. Nakatingin lang si Ate Joyce, malaki ang mga mata at litong-lito. Hindi ko man lang hinawakan. Sabi niya mas sa sarili niya kaysa sa akin. Ngayon ako ang uri ng tao na mahilig mag-isip ng mga bagay. Ako ay isang nurse pagkatapos ng lahat. Ngunit hindi ito nagkakaroon ng saysay. Pagkatapos ng ilang araw nito, naging malinaw na hindi ito titigil ng kusa. May ideya si Ate Joyce, bagaman hindi ako sigurado kung gagana ito. Sa tingin ko narinig ako ni Aling Laura. Sabi ni Ate Joyce isang hapon. Sa tingin ko galit siya sa akin sa sinabi ko. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Sinubukan kong hindi tumawa sa kahangalan nito. Ate Joyce, halika na, wala siya dito.
Sabi ko, ngunit nagpumilit si Ate Joyce. Hindi sa tingin ko talaga nagalit siya. Kailangan kong humingi ng tawad o hindi ito matatapos. Kaya araw-araw bago pumasok sa silid upang maghugas ng kamay, tatayo si Ate Joyce sa pinto at sasabihin, "Aling Laura, hindi ko ibig sabihin sa masamang paraan. Hindi ko ibig na magalit ka." At tuwing sinasabi niya iyon, nakikita ko ang kaunting pagkaalis ng tensyon sa kanyang mukha. Hindi ito agad-agad siyempre, ngunit pagkatapos ng isang linggo ng araw-araw na paghingi ng tawad, taimtim kung medyo katawa-tawa ang tunog na paghingi ng tawad, may nagbago. Tumigil ang pagbagsak ng pinto. Tumigil ang pag-spray ng tubig. Parang nawala ang tensyon at kasama nito, nawala rin ang anumang sanhi ng mga kaguluhan. At ganoon lang, tumigil ang lahat. Nakapaghugas ng kamay si Ate Joyce nang walang insidente at bumalik ang katahimikan sa kanyang silid na dapat ay naroon na mula pa sa simula. Sa paggunita, wala pa rin akong rasyonal na paliwanag sa nangyari. Pero ito ang alam ko, mayroong isang bagay sa silid na iyon at nakipagpayapaan si Ate Joyce dito. Siguro tayong lahat ay nakikipagpayapaan sa mga bagay sa huli, sa sarili nating paraan, maging ito man ay sa pamamagitan ng mga salita, gawa o simpleng pagtanggap. Ngunit, ang karanasang iyon, ang paghingi ng tawad ni Ate Joyce kay Aling Laura, ang mga kakaibang pangyayari sa silid na iyon, ay nanatili sa akin. Hindi dahil ito ay mystical, kundi dahil ito ay makatao. Ito ay isang pag-unawa, isang koneksyon, isang paalala na minsan kahit pagkatapos ng kamatayan, hindi pa tayo ganap na handang bitawan ang mga taong nagmamalasakit sa atin. Kahit na wala sila dito para marinig, nararamdaman pa rin natin ang pangangailangan na sabihin ang mga salitang iyan. Patawad. Hindi ko sinasadya. Sana mapatawad mo ako. Ang ikatlong kwento ay si Mang Rene, ang lalaki sa white scrubs. Ang pagtatrabaho sa mga ospital sa Pilipinas sa loob ng maraming taon ay nagdulot ng higit sa aking bahagi ng mga kwento. Ang ilan ay pinapalaki, binabaluktot sa paglipas ng panahon, pinahaba ng imahinasyon. Ngunit ang isang ito naranasan ko mismo, at hindi ako ang tipo na gumagawa ng mga kwento. Nangyari ito sa ikalimang palapag ng Neuro Unit, isang tahimik na lugar. Sa halos lahat ng araw, puno ng regular na ugong ng mga beeping monitor at ang mahinang bulungan ng mga nurse na nagpapalitan ng mga tala sa istasyon. Hindi naiiba ang araw na iyon. Isa lamang ordinaryong shift, isa pang set ng mga pasyente. Isa pang ilang oras na lumilipas. Nakaupo ako sa desk nang mapansin ko ang isang lalaki na nakasuot ng puting scrubs na dumaan sa dalawang pintuan. Hindi nagmamadali, hindi nag-aatubili, kundi naglalakad ng may layunin na parang siya ay kabilang doon. Ang uri ng presensya na hindi ka papansinin ng dalawang beses. Direkta siyang pumasok sa silid 509. Wala namang kakaiba doon, tama. Maliban sa silid 509 ay walang laman. Walang pasyente, walang naka-schedule na paglilinis, walang dahilan para may sino mang naroon. Naghintay ako ng 1 minuto, marahil 2. Hindi na lumabas ang lalaki. Interesado na ngayon, tumayo ako, lumapit at binuksan ang pinto. Walang tao. Ang silid ay eksakto sa dati, ayos. Ang kama hindi nagalaw, ang mga kagamitan. Ang hangin ay tahimik at hindi nagambala. Ngayon kakaiba na. Lumabas ako, bumalik sa dobling pintuan at binuksan ang mga ito. Sa labas lang sa pasukan, 2 respiratory tech ang nag-uusap, abala sa kanilang pag-uusap. Tinanong ko sila, "Hoy, may nakita ba kayong lalaki na nakasuot ng puting scrubs na dumaan dito ngayon?" Tumigil sila, nagkatinginan at umiling. "Walang dumaan,"
Sabi ng isa sa kanila. Nakatayo lang kami dito sa buong panahon. Hindi ako gaanong nagsalita, tumangulang at bumalik sa aking istasyon. Ngunit mabigat sa aking isip ang lahat. Hindi ako ang uri na madaling matakot. Ngunit hindi ito isang bagay na basta ko lang pwedeng balewalain. Nang bumalik ang aking kasamahan mula sa tanghalian, binanggit ko ito sa kanya ng pabiro umaasa, marahil sa isang pagtaas ng balikat o litong tingin. Sa halip nagbuntong hininga lang siya. Ay si Mang Rene siguro yan. Malamang ay nalito ako tulad ng nararamdaman ko dahil nagpatuloy siya halos hindi man lang tumitingin sa kanyang chart. Si Mang Rene ay isang LVN dito. Ilang taon na ang nakalipas, isa sa mga matatanda. Ngunit pagkatapos ay may lumabas. Inakusahan siyang nanakit ng isang bata. Halos tiyak na siya ay aarestuhin. Kaya isang araw pumasok siya sa silid 509, binuksan ang bintana at tumalon. Huminto siya. Sabi nila, namatay siya agad. Nakatitig lang ako sa kanya, naghihintay ng biro ng ngiti. Anuman na magpapahiwatig na nagbibiro siya. Pero hindi. Bumalik lang siya sa kanyang mga tala na parang hindi niya lang basta ibinagsak ang impormasyong iyon, na parang isa lang itong bahagi ng kasaysayan ng ospital sa Pilipinas. Madalas namin siyang nakikita. Dagdag niya halos parang isang afterthought. At iyon na. Walang drama, walang kumikislap na ilaw, walang pabulong na boses sa dilim. Isang lalaki lamang na nakasuot ng puting scrubs na naglalakad sa mga pinto, patungo sa isang silid na hindi na sa kanya. Ang ikaapat na kwento ay ang paalam ng matandang residenteng babae. Isang gabi ginagawa ko ang aking mga rounds tulad ng karaniwan. Ang mahinang tunog ng aking sapatos laban sa sahig na linoleum ay umaling-aungaw sa pasilyo. At ang mahinang bulungan ng mga nurse at aides na nagpuno sa mga silid ng tahimik na pangangalaga ay nakapaligid sa akin. Habang nilalakaran ko ang mga silid, sinilip ko ang mga residente, sinisigurado na sila ay komportable, sinisigurado na maayos ang takbo ng gabi. Doon ko siya nakita. Siya ay isang matandang babae, isang residente na matagal na namin kasama. Siya ay mahina na may malambot at banayad ng ngiti na nagpapaliwanag sa kanyang mukha kapag bumabati siya sa sinuman. Ilang araw bago iyon, dinala siya sa Philippine General Hospital. Lumala ang kanyang kondisyon at lahat kami ay nag-aalala, bagaman hindi namin ito sinasabi ng malakas. Isang linggo na siya doon. At alam naming lahat na marahil ay oras na niya. Pero ng gabing iyon, pagpasok ko sa kanyang kwarto, may nakita akong nagpatigil sa akin. Naroon siya nakahiga sa kama tulad ng dati bago siya umalis. Ang kama ay perpektong ayos na may malinis na puting kumot na nakatak sa mga sulok. Mukha siyang payapa, halos parang kakabalik lang niya mula sa isang biyahe o isang maikling tulog. Ngumiti ako at lumapit, mahinang tinawag siya. Maligayang pagbabalik. Sabi ko, umaasa na ang makita siya ay nangangahulugang bumuti ang kanyang pakiramdam. Lumapit ako sa CNA na nag-aalaga sa kanya at tinanong, kumusta siya? Hindi ko alam na bumalik na siya mula sa ospital. Tumingin sa akin ang CNA, nagtataka ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nandun pa rin siya, sabi niya. Hindi pa siya bumabalik, nasa ospital pa rin siya. Kumindat ako, nalilito. Kakausapin ko lang siya. Nakita ko siyang nakahiga roon sa harap ko. Hindi ako nagkamali.
Makapagsumpa ako na kinakausap ko siya. Sigurado ka? Tanong ko medyo nag-aalangan ang boses. Lumingon ako sa nurse na tumutulong sa mga rounds. Halika rito, kailangan mong makita ito. Nang dumating kami sa silid, walang laman ang kama at perpektong naayos. Ilang oras pagkatapos tumunog ang telepono sa nurses station. Ospital iyon. Ipinagbigay alam nila sa amin na pumanaw na ang aming residente. Namatay siya kaninang gabi. Ang oras ng kamatayan ay halos eksaktong kapareho ng oras na nakita ko siya sa kanyang kama. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Marahil ay nagkataon lang ngunit hindi ko maiwasang maramdaman na bumalik siya. Gusto kong isipin na bumalik siya para magpaalam para umalis ng payapa. Pagkatapos ng lahat, kapag ginugol mo ang iyong buhay sa pagbibigay ng napakaraming bagay, sa iba hindi ba tama lang na magkaroon ka ng pagkakataong umalis? Sa sarili mong kagustuhan, ang natitirang bahagi ng shift ay lumipas ng walang insidente ngunit hindi ko maiwasang maramdaman na nasaksihan ko ang isang bagay na malalim, isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Bumalik siya at nagpapasalamat ako doon. Nagpapasalamat na sa ilang paraan nakahanap siya ng kapayapaan at nakapagpaalam. Ito ang mga sandali na tulad niyan, mga sandaling hindi mo maipaliwanag na nagpapaalala sa iyo ng mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. At marahil okay lang iyon. Marahil ay sapat ng malaman na minsan ang mga taong pinapahalagahan natin ay bumabalik sa atin ng sapat na katagal upang matiyak na okay tayo. At pagkatapos, kapag alam nilang payapa na tayo, maaari na silang umalis. Ang ikalimang kwento ay ang paglaya ng espiritu. Ang pagiging nar sa loob ng matagal na panahon ay lumampas sa inaasahan ko. Nakakita na ako ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Narinig ko na ang mga kwento mula sa aking mga kasamahan mula sa mismong mga pasyente. Ang ilan ay mas mahirap tanggapin kaysa sa iba. Ngunit ang pinakamalaking alaala ko ay mula sa aking mga unang araw. Ito ay isang bagay na ayaw kong makita, ngunit ito ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Gabi na pagkatapos lang ng shift change. Nagsimula pa lang akong magtrabaho sa night shift sa maliit na provincial hospital na iyon, yung tipong tahimik ang mga pasilyo at ang tanging naririnig mo ay ang beep ng mga monitor at ang mahinang kaluskos ng sarili mong mga yapak. Ako ay inatasan sa isang pasyente, isang babae, na panay ang pagkawala at pagbabalik ng malay sa loob ng ilang araw. Ang kanyang pamilya ay naroon ngunit umalis sila para sa gabi pagod, pagkatapos ng mahabang araw ng pagupo sa kanyang tabi ng kama. Ako ay nag-iisa sa kanya, tinitingnan ang karaniwang vitals, sinisigurado na siya ay komportable. Hindi ko inaasahan na may anumang kakaiba na mangyayari sa gabing iyon. Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Nakatayo ako sa tabi ng kanyang kama, inaayos ang IV drip. Malabo ang silid, tanging ang pinakamahinang ilaw mula sa pasilyo ang sumisiksik sa puwang ng pinto. Ginagawa ko ang aking trabaho, walang kakaiba. Ngunit pagkatapos ay nakita ko iyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa una. Isang mahinang ulap, halos translucent ang umakyat mula sa kanyang katawan. Hindi ito makapal, hindi tulad ng usok. Hindi ito isang kislap o isang anino, walang anumang madaling mapagkamalan. Hindi ito isang malamig na draft o isang biglaang bugso ng hangin. Ito ay mas tulad ng kanyang pagkatao ay inilalabas. Napatigil ako. Ang aking mga kamay na dahan-dahang nag-aayos ng IV ay huminto sa gitna ng paggalaw.
Pinanood ko habang ang ulap na ito halos parang espiritu ay umakyat mula sa kanyang dibdib, bumubulusok pataas sa hangin. Hindi ito nakakatakot sa paraan na ito ay mapanlin lang o nagbabanta, ngunit ito ay kakaiba. Hindi ako sigurado kung ano ang nakikita ko. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Nararamdaman ko ang mga buhok sa likod ng aking leeg na tumindig. Ngunit walang tunog, tanging ang mahina ritmo ng pagtunog ng heart monitor. At gayon pa man alam kong may nagbago. Natapos ang kanyang pagdurusa. Sa loob ng isang sandali, hindi ako makagalaw. Hindi ko maalis ang aking mga mata sa ulap na dahan-dahang nawala sa hangin. Hindi ito dramatiko o lantaran. Hindi ito ang uri ng bagay na nababasa mo sa mga kwento ng multo. Ito ay tahimik magalang kahit na walang malaking palabas ng ilaw o tunog, tanging ang banayad na paglaya na ito na parang may nagbago sa hangin. Ayaw kong maniwala. Ayaw kong aminin na nakakita ako ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ngunit naroon iyon. At sa sandaling iyon, iba ang pakiramdam ng silid. Ang kabigatan na bumabagabag sa kanya sa aming lahat ay gumaan. Hindi ko alam kung paano ito ilalarawan. Parang pinapanood mo ang isang tao na bumibitaw sa pasanin na matagal na nilang dinadala. Nawala na ang sakit sa kanya. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatayo doon nalulunod sa aking mga iniisip. Nakahawak pa rin ang aking kamay sa chart sa paanan ng kanyang kama. Mabilis ang takbo ng aking isip, sinusubukang unawain ang nasaksihan ko. At gayon pa man, malinaw ang sagot. Nakita ko ang kanyang paglaya. Hindi sa paraan na makikita mo sa isang medical chart, hindi sa paraan na maipapaliwanag mo sa mga textbook, ngunit malinaw ito. Siya ay payapa. Nag-flatline ang monitor pagkatapos noon, ngunit hindi ako nagulat. Ang ulap ay ang kanyang paglaya, ang kanyang huling hininga sa metapora man o hindi. Hindi ako natakot, bagaman hindi na. Sa mga unang araw na iyon, sinasabi ko sa aking sarili, na wala iyon kundi ang pagod lang na isip ko ang gumagawa ng panlilin lang sa akin. O marahil ay ilang gas mula sa kagamitang medikal. Ngunit sa paglipas ng mga taon, habang nakikita ko ito ng paulit-ulit, may naintindihan ako. Naintindihan ko na sa bawat pagkakataon na nangyari ito, hindi ito isang random na pangyayari. Hindi lang ito nagkataon. At natuto akong tanggapin ito. Nakita rin ito ng aking mga kasamahan, ang aking mga kapwa nurse. Sa paglipas ng mga taon, magbabahagi kami ng tahimik na pag-uusap tungkol dito sa mga break sa pagitan ng mga shift. Laging may pakiramdam ng pag-unawa. Hindi namin ito pinag-uusapan sa paraan na magpapamukha sa amin na baliw, ngunit alam namin. Alam namin na kapag ang ulap na iyon ay umakyat mula sa katawan ng isang pasyente, hindi ito isang bagay na dapat katakutan. Ito ay ang pagtatapos ng kanilang pagdurusa. Ito ay ang kanilang paglaya, isang huling hininga na umaalis sa kanila. Nakita ko na ito nang higit sa aking mabibilang ngayon. At sa bawat pagkakataon, naaalala ko ang unang gabing iyon. At sa bawat pagkakataon, tinatanggap ko ito. Dahil alam ko na hindi lang ito tungkol sa kamatayan. Ito ay tungkol sa kapayapaan. At wala akong maisip na mas maganda pa rito. Nakakatakot ang unang beses, oo, ngunit ngayon ay natural na ang pakiramdam na parang ito ang nararapat. Ang mga tao ay pumapanaw, oo, ngunit sila ay pinapalaya mula sa sakit, mula sa takot, mula sa lahat ng nagpapanatili sa kanila rito. At sa ulap na iyon, nakikita ko ang huling kapayapaan, ang sandali na sila ay malaya.
hindi ko na kailanman hinayaan na takutin ako nito. Sa halip hinahayaan ko itong magpaalala sa akin kung bakit ako narito, kung bakit tayong lahat ay narito upang alagaan sila, upang gawin silang komportable at upang maging present sa kanilang mga huling sandali. At kapag umakyat ang ulap na iyon, alam kong hindi na sila naghihirap. Nagpunta na sila sa kung saan sila kailangan at iyon lang ang kailangan kong malaman.